Kasi itong si Senator Alan Peter Cayetano, mukhang binago na po niya ang batas. Bakit? Meron po itong pahayag mga kababayan na kung saan po ay sinasabi nito, no, na wala daw naman pong namatay. Okay? Ang sabi niya, wala naman namatay, so walang threat. Ayan, sabi po niya, quote card na lang mga kababayan kung hindi naman siya namatay, he is pertaining to Pangulong Bongbong Marcos. So there is no threat. Aray ko. Yan ang sabi ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Pero ano ang sabi ng mga expert? 'Di ba? A threat is a threat. There's no such thing sa batas na mayroong conditional threat. Dahil unang-una, mga kababayan, hindi naman kailangan na yung tao, kung sinasabi kasi nila, 'di ba, conditional. Mga kababayan, the moment na the action already took place, 'di ba, na ikaw ay nakipag-usap sa isang assassin, meron na talaga kaagad na threat doon. 'Di ba? Nandun na kaagad yung requirement eh. Tapos sasabihin ni Alan, wala daw namatay, hindi naman namatay si Pangulong Bongbong Marcos, so there's no threat. 'Di ba? Paano 'yun mga kababayan? Ibig sabihin ba kapag ang isang nagbanta sa iyo ngayon, lalong-lalo na sa presidente, hindi na po natin siseryosohin kasi hindi pa siya namatay? Ang gusto bang sabihin ni Alan Peter Cayetano, antayin muna natin na mapatay ang Pangulo bago po natin to aksyonan? Bago po natin imbestigahan? Remember, ang Vice Presidente ang nagbanta sa Pangulo. 'Di ba? At ang Pangulo ang pinagbabantaan. At alam natin, ang pangalawang Pangulo ang makikinabang once na ang Pangulo po ay madedo. 'Di ba? Parang siraulo lang itong si Alan Peter Cayetano eh. Parang hindi po siya abogado. Alam naman niya na kapag, mga kababayan, ang pagbabanta sa buhay, 'di ba? Ay, kumbaga, sa pangkaraniwang tao nga, may pagbabanta, pinabablatter mo na eh. Paano pa kaya sa Pangulo? 'Di ba? Highest leader of the land. Pagbabantaan ng pangalawang Pangulo na makikinabang kapag namatay ang Pangulo natin. Buang-buang na ata to si Alan Peter Cayetano. Aray ko. Anong sabi dito mga kababayan ng mga expert? Noong Abril para sa parehong paksa. Nang tanungin naman natin ang mga taga-subaybay online, ang sabi nila, ayon kay Orlando Diaz, evidence of guilt is very clear on all counts, but she will be acquitted because of that 16-vote rule of Escudero. He interpreted the Constitution literally, the Constitution to her life. Sabi ni Arthur Fermo. Parang tumatalino sila. Kasi siguro dahil nakikinig talaga sila, sabi ko nga dito sa ating panauhin, pwede ka naman talagang ma-impeach na sa unang article pa lang if proven authentic and guilty. Pero dahil gusto nilang talakayin lahat ng apat na article, natututo rin tayo. Yung mga sumusubaybay, ano ba talaga, what constitutes a grave threat? Or what constitutes plunder? Hindi ba? Or malversation of funds? Para malaman na rin natin at para mahiya nga yung mga senador kung sakaling mapatunayan. Daming mga bagay na wag tularan. Oo, gano'n. Oo. Yun nga po ang sinasabi ko eh. Sorry, to cut you off again. Dito sa mga pahayag ni Alan Peter Cayetano, nawawala yung logic ng grave threat. Kasi ibang usapan na mga kababayan kapag may namatay. Yun ay murder. 'Di ba? Murder na 'yon. Hindi na po yun grave threat. Ang grave threat ay maliwanag na pagbabanta. Pero ang grave threat, pag it already took place, it already occurred, mga kababayan, murder na yon. Kapag namatay si Pangulong Bongbong Marcos, murder na yon.
So, hindi na yun pasok sa grave threat. Ibang usapan na yun kapag, mga kababayan, nangyari na ang kanilang plano na mapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Nagtataka ako dito, Rani Sierra, kay Alan Peter Cayetano, na iba na ang kanyang interpretation. Inamyendahan niya na ba ang batas? Siya na ba mismo, mga kababayan, ang nag-amend nito? Siya na mismo ang nag-change ng ating konstitusyon? Yung sinasabi ng iba na numero lang yan, politika lang yan. Mahihiya yung mga senador eh. Feeling ko lang na mahihiya sila. Sana Baka may natitira pa. haharap sila sa paghusga ng mga tao. Kung mapatunayan, ayan. Para naman talakayin ang posibleng mangyari ngayon sa impeachment trial, makakasama natin Attorney Howard Calleja, isang law professor at litigation lawyer. Welcome back to Memo. Yes, good morning again, Corina, Willard. Good morning and good morning to everybody. Morning, sir. Tinatanong ko si attorney kanina, what do you feel most strongly about ito sa mga nangyaring nakaraan? Sabi ko nga malinaw na madali ang trabaho ng prosecution dahil magaling yung kanilang testigo nung nakaraan at si Kalilong ay na-authenticate yung video. But more than that, pinadali ng trabaho ng depensa dahil inamin mismo ng depensa yung video. So pag inamin nila yung video, kasi naglabas sila ng ebidensya to counter the statements of Kalilong, para mo nang inamin yung sinabi ni Sarah. Kasi ang question din yung authentication ng video. So, once you use it, sabi ko nga, meron dyan mutual use or common evidence. So, once it's common, once it's mutually agreed and used by both of them, ano pang patutunayan mo on authenticity? And we have to remember, Corina and Willard, pag sinabi mong grave threats, it is the utterance of the threat. No? Once you make a threat, and the other person heard or knows about the threat, Willie Digo. yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang... Hindi kailangan maglabas ng baril. Hindi kailangan maglabas. Kasi pag lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition. At natatawa ko kay Senator Cayetano. Sabi niya, ito hindi na. naman namatay. Kasi kung Diba? namatay, hindi naman grave threat na yun, Corina. Murder na yun. Tama. Iba na yun. So, sabi ko, but nonetheless, sabi niya, baka naman meron pang baguhin yung isip ng ibang senador. Baka naman, in the next few days, baka tumibay ang kanilang resolve to convict, no? But sa tingin ko, with the authenticity, klaro na meron na pong grave threat. Sa palagay po ba ninyo, it was Ganito kasi yan, mga kababayan. Medyo yun muna natin si Alan Peter Cayetano, no? Sabi niya, wala naman daw namatay. Kaya wala daw grave threat. Kung meron kaya nga, halimbawa siya po, let's put his shoe in the shoe pa our president, mga kababayan, pinagbantaan. 'Di ba? Tapos, kunwari, dumating sa punto na siya po ay namatay, 'di ba? Namatay si Alan Peter Cayetano. Tapos biglang sasabihin niya, nasa na ang grave threat doon? Kahit mamatay ka, mga kababayan, hindi na yun grave threat. Pag namatay ka, murder na yun, Alan. Papayag ka ba na mangyari ikaw ay mamatay bago ka magkaso? Ikaw ba ay magtitake ng action, Alan, kapag ikaw ay patay na? Hindi. Di ba? Ang pwede mag-take ng action dyan, yung mga nabubuhay pa kapag ikaw ay napatay na. Di ba? Pero, syempre, alam naman lahat tayo gusto pa mabuhay eh. Di ba? Nanaisin mo ba na, hindi, sige, baliwalayin natin yan. Grave threat lang yan eh. Conditional threat lang yan eh. Aantayin mo ba na mamatay ka pa, ma-murder ka, saka ka mag-take ng action? So, mga kababayan, I really don't get it, the logic of Alan Peter Cayetano. So, para saan pa na nilagay mo yung grave threat, hiniwalay mo siya sa murder? Kung ang inaantay mo, kailangan mamatay ka muna, di ba? Para magkaroon ng grave threat. That's already murder, Alan. Di ba? Hindi na yun pagbabanta kasi nangyari na eh. Di ba? Yung pagbabanta, nangyari na, namatay ka na, wala na. Kahit magsisi ka, sabi mo, sana, nung nabubuhay pa ako, kinasuhan ko na sila, dapat nag-take na ako ng action immediately, forthwith. Diba? Sana hindi ngayon ako nandito, kaluluwa na lang. Diba? Oh. that they admitted
it is authentic? Well, sa akin, malaking blunder yon, no? Pero ang isang question ko is, baka naman kasi sinama nila yung kay Zulaika dun sa pag-admit na kita natin this week, papasok si Zulaika, no? Si Lopez. So, baka naman double-edged sword kasi ang hostile witness is always a question mark, no? So, baka naman kasi hindi kasama si Zulaika doon sa initial introduction kung sino ang mga witnesses. Di kasi pwede baka pakita naman to gusto eh. talaga nalang ipasok, parang Ay, bilyonaryo baka meron pala siyang to. sabihin or kasi once umupo yan, you don't know what she she's will going say. to say. Yes, so baka naman it's also a Chris ploy, so Sandoval, hindi na natin malaman. Charis Kaya Sandoval. magandang subaybayan itong the next 3 days or the next few days na mangyayari ito. So as a hostile witness, wala naman po talaga siyang karapatan na tumanggi. Well, kasi si Zulaika is testigo. So, pag sinumpi na siya, hindi siya pwedeng tumanggi. Compared to, di ba, naalala natin si Lorna Capunan, sinabi rin gusto niyang tawagin si VP Sara kasi sabi niya, nandiyan lang sa kabilang room. Tawagin natin, gawin natin hostile witness din. Kaso si VP Sara ay akusado dito sa impeachment. Pwede niyang gamitin na yung kanyang right against self-incrimination kasi siya mismo ay akusado sa mismong kaso Oo. niya. So, pwede niyang gamitin ito compared to Zulaika, who is not accused in this case, but only used as a witness. Correct, So correct. that's for tomorrow, no, Zulaika? Yung today, ikaw, ano ang makakapagpatunay sa'yo bilang observer, Willard, na totoong meron siyang kinontrata? Kasi nag-testify na ang senior agent. Ano pa kaya ang pwedeng mai-offer ng isang regional director? Kumbaga superior, boss nung senior agent. Eh, ikaw, kung ikaw ang manonood, ano ang magpapatunay sa'yo meron talaga siyang kinontrata? Gusto kong makita sino talaga yung kinontrata, syempre. At kung anong sasabihin yung kinontrata. Oo, pero sabi pala ni attorney, hindi na kailangan na umabot sa puntong yun. Kasi grave threat. Pag meron ka nang nakita kinontrata, sedition na yon. Because you conspire to hurt or revenge a public official. In this case, the President and the First Lady and the Speaker. So medyo hindi na po grave threat yon. Pero umakyat na tayo. But as I said, Oo. baka naman gusto talaga. Nag-escalate na yun sa mas mataas, mga kababayan. Kapag pinag-uusapan na kung sino talaga, yun na ipakita mo. Kaya lang, sabi ko nga, that's very impossible na talagang maipakita mo ang isang hitman. Unless, mga kababayan, yung hitman will come to the open na sasabihin niya, ang trabaho ko talaga ay pumatay ng tao. Binabayaran ako para ganito. And I'm with the Vice President for so long. Di ba? Ganon. Mga kababayan, pag sinabi mong, napakatagal lang ng nasa poder pala ni Vice President, tapos biglang, mga kababayan, ibig sabihin, this is not the only one, di ba, na kanya pong ipag-uutos ang pagpatay. Kasi, sabi ko nga hindi lalabas ang isang assassin. He will not come to the open at sabihin niya na ang trabaho niya ay pumatay ng tao. Hindi niya gagawin yon, mga kababayan, unless itong taong to ay nagsisisi na talaga sa kanyang mga pinagagawa at handa na siyang magbagong buhay at handa na siyang pagbayaran lahat ng kanyang mga katarantaduhang mga pinagagawa. Di ba? Ganun lang naman yun Pero ang isang tao na to, pero mga kababayan, sabi ko nga, pag ikaw, talagang yan ang trabaho mo, bibihira yung aamin ka, bibihira yung magsisi ka. Dahil hanggang mamatay ka, mga kababayan, yan at yan pa rin ang magiging trabaho mo. Ng mga tao na makita na nangyari ito o totoo ito at yung ating mga senator judges. Kasi nga, we have to remember, kung ito ay criminal proceedings, meron tayong tinatawag na attempted, frustrated, at consummated stage. 3 stages of action. Pag grave threat, wala hong consummated, wala hong attempted, frustrated yan. Once sinabi mo na, once binigkas mo, consummated na yun. Consummated tapos na kaagad. Diba? So, yun ang tanong ko dito. Bakit ipapakita? Maybe sa tingin ko, only to convince the public na ganito. Kasi ang ano dito is yung kanyang betrayal of public trust. Is she fit for office? Baka talaga naman kung meron ka namang kinontrata. Pero natatawa ako sa kontrata ko, Rin at Willard. Wala namang assassin na pumipirma ng memorandum of agreement. Tama ka dyan, Attorney Howard. Wala naman ganyan. So, but nonetheless, hayaan na natin. Let the prosecution present its evidence. And hopefully, let's see if they can convince the public and the senator judges na meron niyang
assassin present kung meron na. Kasi kung minsan, you have to know when to stop, no? Kasi iniisip ko, kumbinsido na halos lahat, pati nga depensa, kumbinsido na. Authentic, sinabi talaga Pavlovsky boy. according to Attorney Michael Poa, nung na-interview ko po siya, hindi naman po namin itinatanggi na talagang may video at sinabi po niya ang mga bagay na yon. Yun nga lang, baka lalong mapahina pag hindi nila napatunayan itong hitman na ito. Ano po, Attorney? Kaya nga sabi ko double-edged. Hindi natin alam kung paglabas nito. Kasi nga, ang tingin ko, ang importante dito, sa tingin natin, once ipresenta nila, na naririnig natin sa harap, meron yung offer of evidence. Doon yung purpose. Ano ba yung purpose? Ba't pinaupo mo itong taong to? Yun ang kailangan natin pakinggan mamaya, in the days to come. Kung magpapakita sila ng hitman o kunyari na-confirm nila na meron talagang ganyan na nangyari, edi sabi ko nga, that would increase. But that would elevate the crime from threat to conspiracy, to sedition. No? But nonetheless, it's still a betrayal of public trust kasi ang papatayin mo dito is the president, the first lady. At Actually, naging questionable rin sa akin yun nung nakaraan na yung balita. Hindi ko alam kung talagang title clickbait lang na sinabi nila na mga kababayan. Kasi pinakikinggan ko sabi nila, ilalabas daw yung witness na magpapakita na meron talagang kinausap si VP Sara Duterte. Kaya nga nagtanong ako sa inyo nung nakaraan, sino kaya yung witness na iaharap nila? Samantalang si Attorney Jeremy Lotok at si Zulaika tapos yung isa pang babae na iaharap nila. 'Di ba? Yun ba sila ba ang nakakita o narinig ba nila? Nakita ba nila mismo? Kasi kung narinig kay Zulaika yon, doon mismo during the time na nagwawala si Sara. Pero yung kay Jeremy Lotok at dito kay doon sa isang babae, mga kababayan, malamang sa investigasyon nila. Kaya lang mas lalong lalalim di ba lagi nilang sinasabi na kailangan may pakita ng prosecution, sabi ng defense, may pakita nila na merong kinontrata. Again, mga kababayan, sabi ni Attorney Howard Calleja, consummated na kaagad yung grave threat. Hindi na kailangan ipakita mo pa yung assassin because yung assassin, hindi naman talaga yan lalabas. Diba? Hindi naman yan magsasabi aamin na ako yung kinontrata ni VP Sara Duterte. Walang ganun. Baka kasi maglabas ka ng tao. Baka mamaya kahit totoo na siya yung assassin, hindi rin paniniwalaan dahil alam natin, mga kababayan, ang likaw ng bituka ng mga assassin, talagang halang ang mga kaluluwa na yan. 'Di ba? Hindi sila amin. Kahit pitpitin mo siguro yung itlog niyan, mga kababayan, hindi pa rin niya naamin. Talagang magsisinungaling pa rin yan. The speaker plus yung nakakatawa nga doon sa defense, hindi lang si Poa, si Villuan, if you remember, ang sinabi pero may justification. Kasi nga defense niya ito dahil nga natatakot siya, 'di ba? But in law, if you use a justifying circumstance, you already admit to the fact. Correct. So, inadmit mo na kaagad na may grave threat. You are just excusing yourself. So, Tama. maniniwala ba? May excuse ba? Yun ang tanong dito. Siguro na gusto nilang ibigay na doubt sa minds ng mga judges. Attorney, doon sa offer. Actually, some of DDS, no? Binili nila yan. Kasi nakita ko si biyahe ni Koy. Nakita ko pa yung ibang mga nagkakalye survey. Sinasabi, parang mga kababayan, yung kumbaga nakaset na sa mind nila na itong si Sara Duterte ay ginagawan lang talaga ng issue, and they said na ito daw ay part ng freedom of expression. That's already mga ordinary Pilipino yung nagsasalita na ito daw ay part of freedom of expression. Sila ay misinformed. Kaya sabi ko, mahirap talaga na hindi ma-impeach si Sara Duterte. Dahil marami pa ring bobong mga Pilipino, marami pa rin talaga ang tanga-tanga, mga kababayan, nagbubulag-bulagan, at marami pa rin yung mga panatiko. Yung bulag na panatiko na kahit nakikita mo na yung ebidensya, iba pa rin ang takbo kasi nga sarado na yung kanilang mga utak. Kaya mahirap na hindi
ma-convict si BP Sara na hindi po siya ma-impeach dahil sigurado may pagkakataon pa na manalo siya sa 2028. If that happened, walang iya. Babay Pilipinas. Aray ko. Sigurado. Upang tumutong Oo. pa ang depensa. Kabilang na sa pagpapalabas, halimbawa kay Attorney Zulaika Lopez. Opo. Oo. Pwede kasi pag simula niya mag-offer ka, no, purpose, tawag, offer of purpose of evidence of testimony, pwede kang maggawa ng manifestation o pwede kang magbigay ng objection. However, in the case of Zulaika Lopez, although hindi siya kasama doon sa listahan, kumbaga binuksan nila yung Pandora's box. When Oo, they offered sila yun. Sila her actually. in that cross-examination. At Oo. pinakita yung video, naging essential siya tuloy. So, how can now they object to the presentation of Zulaika when the defense itself was the one who opened the door for her Correct. to be introduced into the case? Okay. Well, titingnan natin kung anong sasabihin ni Zulaika. I mean, how wrong can it go? How wrong can it go? Well, it can go wrong both ways. Alam natin na Zulaika technically is the chief of staff, knows more than 101%. Baka kung anong tanungin. Alam mo, Corina and Willard, bilang abogado, once umupo ang testigo dyan, kung magaling yung abogado, baka hindi na alam kung ano na yung sasabihin niya. Kasi iba na yung sitwasyon once you are on the stand. No? But then again, as I said, it May can also pressure go wrong eh. on the part of the prosecution kasi baka naman, at parang Trojan horse, pag upo niya dyan, talagang well-versed siya. Ito na sasabihin ko to absolve the Vice President. So, pwede rin gano'n yun. So, medyo Double, everybody has to tiptoe patiently and carefully. Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay impeachment na talaga siguro. Ano po? I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po'y political exercise. So, anong inyong prediction dyan? Well, ang akin lang tingin ko, meron na tayong, kung sa 12, 13, malamang meron. Pero kung makakumbinsi pa tayo ng another 3 or 4, mas maganda. Pero yung question din kanina na kung bababa yung number from 16 Threshold. to 14 or 12 or whatever yung conviction number, isang pwedeng pag-isipan din yon. Pero kung ako tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung vice president, Oo. may motive to to succeed. gain, to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned. But it will have to go through the Supreme Court or the number of 2/3 of all senators, binabanggit ba sa saligang batas po yung number 24? Hindi po. Ay, hindi. Nakalagay, Hindi. Of all senator. members. So, ang Of all. question Of all dyan, members. is 2/3 of all members. Sino po ang member? Eh di syempre yung nag-participate sa trial. Ayun po ang aming theory. At sa tingin ko, ay yung tanong nyo, Corina, kung pupunta dapat sa Supreme Court, actually, under the Constitution, the Senate as the impeachment court can make its own rule. So pwede na lang sabihin, dahil wala yung iba, 14 lang sila o 15, pwede. Pero syempre, question din yan kung sino ang hindi happy dun sa ruling na yon. Correct. Ang question dun kung pwedeng tanungin na yung question ni Senator Cheese or Presiding Officer Cheese, parang kasing hindi resolution yun eh. Parang statement niya yun nung nag-opening statement siya eh. So hindi ko alam kung carried yun as a resolution, whether it's enough or aantayin natin kung boboto sila o kung merong mag-question mismo niyan sa Supreme Court. Hindi, mas maganda pa rin mga kababayan. Nung una, di ba sinasabi ko na talagang para sa akin, hindi importante so far, di ba, na pag-usapan yung tungkol sa threshold. But then again, as the impeachment trial is going, mga kababayan, nakikita ko na talagang napakahalaga kasi marami, again, mga Pilipino, marami akong mga kilala, kaibigan, napapanood na nila yung nangyayari ngayon sa impeachment trial ni BP Sara Duterte dahil nga hindi sila totally convinced. Ito daw ay talagang part ng freedom of expression, yung pagbabanta ni BP Sara Duterte. Ngayon, sabi ko nga sa kanila, oh, sige, kung yan ay part ng freedom of expression, bakit yung teacher noon, nasabi niya, magbabayad siya ng 50 million. 50 million sa makakapatay kay Digong. Agad-agad, kinulong. Diba? Kinulong. May question pa nga doon eh. Is he really capable?
para magbayad ng 50 million sa makakapatay kay Digong? Eh, teacher lang yun, napakababa ng sahod. 'Di ba? Wala siyang kakayahan. Wala pang sariling bahay, nangungupahan lang eh. Pero, mga kababayan, dahil nga presidente ito, 'di ba? Tinuturing na anumang threat ay active. Hindi yan masasabi na ito ay natutulog, na ito ay joke-joke lang. Lalong-lalo na ito, nakita naman natin. Kung yung teacher, hindi siya makikinabang pag namatay si Digong, wala siyang kakayahan para ipapatay si Digong, wala siyang kakayahan para magbayad ng 50 million, pero hinuli. Ngayon, mga kababayan, Vice President, a sitting Vice President can succeed kapag namatay si Pangulo. Siya nagsabi ng grave threat, siya ang nagbanta sa buhay ni Pangulo. Wag na lang muna natin isama si First Lady. Wag na lang natin isama si former speaker, ang Pangulo na lang. 'Di ba? So kung kino-consider mo na active threat yung sa teacher, you must consider na active threat din yung sa Pangulo. 'Di ba? Dahil dito, may kapakinabangan ng pangalawang Pangulo kapag namatay si Pangulong Bongbong Marcos. Siya magsasucceed. 'Di ba? At sabi pa ng batas, there's no such conditional threat. A threat is a threat. Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na wala namang namatay, buhay pa siya. So there's no threat. Mali yun. Mga kababayan. Diba? Nasabi na eh. Nakausap niya na yung assassin. It's already took place. Consummated na kaagad. Although hindi pa ito, mga kababayan, namamatay, dahil pag namatay, murder na yan. Hindi na rin papasok yung grave threat doon sa kaso. So napakagulo ng mga pinapakita nila. Kaya lagi sila nagsasalita dyan. Lagi silang umiepal. May mga manifestation, may mga question. Para guluhin yung utak ng mga tao. Para yun ang makapture ng mga tao. Instead, mga kababayan, yung totoong nangyayari na walang conditional threat. Kapag nag-threat ka, dapat lagi mong i-consider ito na active. Lagi mong i-consider ito ay hindi lang basta pagbabanta. Ito ay pwedeng mangyari. Na kung hindi mo iiwasan, kung hindi mo ito pipigilan, baka huli na ang lahat. 'Di ba? Tama, may conflict of interest. Kapag may nangyari kay PBBM, si Sara Lustay ang makikinabang. Eh, di ba may mga video pa na ipinakita noon, mga kababayan, na sabi niya, sorry, nakalimutan ko yung English version eh. Yung sinabi niya na parang siya na lang yung last woman standing, parang ganon. 'Di ba? Nakalimutan ko yung terminology, mga ka-GP. Na sinabi niya na parang lone survival ata or lone survivor. Parang ganon, di ba? Na siya na lang ang natitira. Still kicking, di ba? Oh. Isipin nyo na lang yun. Iniisip niya na kaagad na siya ang papalit kapag si Pangulo ay nadedo. Grabe. Si Cayetano, abogado, pero abogago. Kahit meron tayong freedom of speech or expression, pero dapat may hangganan. Hindi yan absolute. 'Di ba? Hindi yan absolute. Na laging pakikinggan mo freedom of speech, freedom of expression, hindi pwedeng ganun. May limitation, may hangganan. Alam na dapat natin kung kailan natitigil ang freedom of expression. Kapag ikaw may malicious intent, 'di ba, may malis na yung mga pinagsasabi mo, may conflict of interest na, mga kababayan, you must consider it as active threat. 'Di ba? Survivor ba, hindi lone survivor? Aray ko. Mamarisa Mahaulo, 'di ba? Hindi, meron pa yan eh. Hindi lang survivor, meron pa yan kadugtong na sinabi niya. Yun ang hindi, designated. Kiniamoy, salamat. Yun, sinabi niya, I'm a designated survivor. Diba? Yan na lang mga kababayan.
malaking ano na yan eh. Malaking puntos na yan na talagang, kumbaga, akin na. Sabi niya, wala ditong number 1. Number 2 lang ang meron. So siya talaga ang number 1 na makikinabang. Wala naman na iba eh. Under the rule of succession. 'Di ba? O ngayon, mga kababayan, dahil si Sara Duterte ay pinag-uusapan yung kabubuhan ni Alan Peter Cayetano